Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 311. Ito ang taunang pulong ng lupon. It is of the utmost importance, so do take a day off and attend, mataimtim na sinabi ni Francis. Dahil wala siyang masyadong plano para sa araw na iyon, tinawagan ni Anastasia si Felicia upang humiling ng isang araw na pahinga bago magmaneho papunta sa kumpanya ni Francis. Bandang 10 a.m., pumasok siya sa conference room na matatagpuan sa kanyang kumpanya para sumama sa iba pang mga dumalo. Si Alex ay nakaupo sa tabi niya para sa board meeting at bagamat siya ay nasa murang edad, lahat ng mga direktor ay puno ng papuri para sa kanya dahil siya ay talagang may kakayahan at may malaking kontribusyon sa kumpanya. Nakipaglaban siya para sa isang lugar sa board kasama ang kanyang mga kakayahan, ngunit ang kanyang atensyon ngayon ay nakuha ni Anastasia. Nakasuot siya ng puting sando na may itim na palda, na parehong simple at eleganteng. Sa kanyang mahabang buhok na nakatali sa kanyang likuran, siya ay tumingin napakaganda. Si Anastasia ay gumaganap lamang bilang isang madla sa pulong habang nakikinig siya sa pagtatanghal ng kanyang ama ng kanilang pinakabagong proyekto. Ang pangalan ni Elliot ang pumasok sa isip niya habang nakikinig siya dahil nakuha ang proyektong ito sa tulong niya. Samantala, kasama ni Elliot si Ray sa opisina sa ikawalong palapag ng Bergwa Jewelry Atelier. Dinial niya ang numero ng opisina ni Anastasia pagkaupo niya, ngunit hindi ito sumasagot. Anong ginagawa niya? Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero nito, na hindi rin sinasagot. Nagsisimula na siyang menas. Hindi sinasagot ng babaeng ito ang tawag ko ngayon. Tingnan kung nasa opisina niya si Anastasia. Utos niya kay Ray habang nakaupo sa harap ng isang stack ng mga dokumento. Dumiretso agad si Ray sa Department of Design at matapos magtanong sa assistant ni Anastasia na si Grace, nalaman niyang nag-day off si Anastasia. Ipinadala niya ang impormasyong ito kay Elliot. With that, tinawagan agad ni Elliot si Felicia para magtanong tungkol dito. Sinabi ni Anastasia na pupunta siya sa kumpanya ng kanyang ama, matapat niyang sagot. Nang marinig iyon, nagdilim ang mukha ni Elliot dahil naalala niya si Alex, na nasa Tillman Constructions din. Si Alex ay parehong kanang kamay ni Francis at ang kanyang pinagkakatiwalaang subordinate. Sinimulan na ni Francis ang pagsasanay kay Alex na pangasiwaan ang lahat ng mga gawain ng kumpanya para kay Alex na maging katulong ni Anastasia kapag kinuha niya ang kumpanya sa hinaharap. Bukod pa riyan, natuklasan din ni Elliot ang damdamin ni Alex kay Anastasia mula noong nakaraang kaganapan ng Tillman Constructions. Parehong dating nag-dinner date sina Alex at Anastasia at pinadalhan pa niya ito ng mga mapagmahal na mensahe, ngunit masaya pa rin itong pumunta sa kanya. Habang iniisip niya iyon, mas lalong hindi nasisiyahan si Elliot. Inilalagay niya ang lahat ng kanyang pagsisikap na ligawan siya, ngunit hindi siya gumanti at binaling pa ang sarili sa ibang lalaki. President Presgrave, pupunta ka ba sa Tillman Constructions para hanapin si Miss Tillman? Curious na tanong ni Ray. Ito ay isang bagay na karaniwang ginagawa ni Elliot, ngunit nag-aalangan siyang ibaba ang kanyang ego ngayon. Ang isang relasyon ay dapat na isang 200 na kalye, kung siya lang ang mag-i-effort, walang mangyayari. I'm not going to, sagot niya na mukhang seryoso ang mukha. Samantala, sa Tillman Constructions, nanananghalian si Anastasia kasama ang kanyang ama kasama ang iba pang mga shareholder. Dahil sa meeting kanina ay naka-silent mode ang phone niya at ngayon lang niya ito na-check. Ilang missed calls ang lumabas sa kanyang screen, at nang makita iyon, hindi niya maiwasang magulat. Tumawag si Elliot. Bakit siya tumawag? Naisipan niyang sagutin ang tawag nito, ngunit pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, nagpasya siyang huwag na dahil mukhang walang apurahan. Pagkatapos kumain, gusto niyang bumalik sa trabaho, ngunit pinilit ni Francis na dalhin siya sa bagong proyekto kasama niya, kaya't wala siyang pagpipilian kung hindi obligahin at samahan siya sa site. Kasama niya si Alex sa buong araw at mukhang mas excited at masaya siya kaysa dati. Noong nasa site sila, mukhang hindi nakabakal ng maayos ang helmet niya, kaya tinulungan siya nito. Nahihiya niyang pinayagan siyang gawin iyon dahil maangin ang araw na iyon at ang hangin ay patuloy na humahampas sa kanyang buhok. Ang kanyang balat ay lumitaw na maputi at makinis sa maliwanag na sikat ng araw at kasama ang kanyang mapupulang labi,
ang mga ito ay nagpawala sa puso ni Alex sa kanya. Salamat, pasasalamat na sabi ni Anastasia. Bahala ka. Nakatutok sa kanya ang nag-aalab na tingin ni Alex at hindi na niya maalis ang tingin sa kanya sa natitirang bahagi ng araw. Si Anastasia naman ay masyadong abala sa pagtulong sa kanyang ama na mapansin ang patuloy na titig ni Alex. Kabanata 312. Kasama pa rin niya si Francis noong 4 PM at hindi na siya nakabalik sa kanyang kumpanya sa oras upang kunin ang kanyang sasakyan bago sunduin si Jared. Dahil dito, inutusan niya si Alex na ihatid siya sa paaralan ni Jared at lahat sila ay maaaring maghapunan ngayong gabi. Habang nahihirapan siya sa oras at nakaparada pa rin ang kanyang sasakyan sa kanyang pinagtatrabahuan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang tulong ni Alex. Samantala, sa Burgwa Jewelry Atelier, ang lalaking nagmumok buong araw ay nagpasya na magtungo din sa paaralan ni Jared upang makita kung siya ay makakasagabal sa Anastasia kapag nagkataon, at upang bisitahin din ang bagong paaralan ni Jared. Dahil malapit na ang atelier, nauna silang nakarating sa paaralan. Nakahanap si Ray ng perpektong parking spot at binasa ni Elliot ang kanyang mga dokumento sa trabaho sa kotse habang hinihintay si Anastasia na dumating para sunduin si Jared. Bandang 4:30 PM, pinagmamasdan ni Ray ang mga taong dumating para sunduin ang kanilang mga anak. Sa wakas, nakita niya si Anastasia na may kasamang lalaki sa tabi niya. President Presgrave, nandito na si Miss Tillman. Inalerto niya ang lalaking nasa likurang upuan. Nang marinig iyon, ibinaba ni Elliot ang kanyang dokumento at tumingin sa labas ng bintana sa babae sa karamihan, ngunit sa sandaling makita niya ito, nagalit siya. Bakit niya sinama si Alex? Sa pasukan ng paaralan, ang mga bata ay nagtakbuhan na parang maliliit na hayop na kalalabas lang sa kanilang mga kulungan. Isang maliit na batang lalaki ang tumatakbo patungo kay Anastasia at muntik na siyang mabangga, ngunit sa pagtatangkang iwasan niya ito, nahulog siya sa direksyon ni Alex. Katutubo niyang inabot ang kanyang kamay at hinawakan ang baywang nito habang walang humpay nitong tinapakan ang kanyang leather na sapatos. Nagmamadali niyang itinaas ang ulo niya at nag-aalalang nagtanong sabay hawak sa braso ni Alex, "I'm sorry. Nasaktan ba kita?" Hindi. Umiling siya sabay ngiti. Gayunpaman, nakaramdam ng paumanhin si Anastasia. "I'm really sorry about that. Ayos lang, huwag kang mag-alala." Sa katunayan, nag-enjoy si Alex na panoorin ang nag-aalalang tingin nito. Sa loob ng sasakyan, mukhang mas galit pa ang lalaking kanina pa gustong bumaba ng sasakyan. Galit na galit sa kanya ang mag-aaway na dalawa kaya masakit ang kanyang mga mata sa pagtingin sa kanila. Ganon din ang iniisip ni Ray. Si Miss Tillman ba ay nakatutok sa galit na galit kay President Presgrave? Gusto mo bang bumaba at hanapin si Miss Tillman, President Presgrave? Paalala niya kay Elliot. Puno na ng sama ng loob at galit ang tiyan ni Elliot. Habang mas nakikita niya ang mga ito, mas nadama niya na ang lahat ng kanyang mga pagsisikap para kay Anastasia sa panahong ito ay nawala sa alisan ng tubig. Nakikisama siya kay Alex sa likuran niya. Hindi pa siya nakita ni Elliot nang ngumiti ng napaka-coquettish sa kanya, tulad ng ginawa niya kay Alex. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi niya napansin ang pagtapak ni Anastasia sa sapatos ni Alex. Para sa kanya, naglalandian sila. Matapos buhatin si Jared, hinawakan ni Anastasia ang kamay ng bata at nasa tabi nila si Alex. Sa di kalayuan, mukha lang silang malapit na pamilya. At ang ganoong eksena ay tumusok sa puso ni Elliot at inis ang kanyang mga mata. Aalis na si Miss Tillman, President Presgrave. Sigurado ka bang ayaw mong bumaba? Nag-aalalang tanong ni Ray. Hanggat bumaba si Elliot, walang lugar para sa lalaking iyon. Maging ito ay sa mga tuntunin ng pagiging kaakit-akit, figure, o kayamanan, ang lalaking katabi ni Anastasia ay ganap na hindi maihahambing kay Elliot. Pinagmamasdan ni Elliot ang tatlo sa paglabas ng paaralan na malamig ang mga mata at nagngangalit ang mga ngipin. Ang kamao niya na nakakuyom ng mahigpit ay hindi lumuwag kahit isang segundo na para bang may lalabanan siya sa susunod na segundo. Siyempre naisip niyang lumabas ng kotse at itaboy si Alex, naiwan siyang nag-iisang tagapag-alaga nina Anastasia at Jared. Ang kanyang dignidad, gayunpaman, ay nagbabawal sa kanya na gawin ito. Kailangan ko bang makipagkompetensya kay Alex? Kailangan ko bang yumuko ng napakababa para makipag-away sa isang lalaking hindi naman talaga ako may kukumpara?
Dahil hindi man lang niya pinahalagahan ang nararamdaman nito, ito ay hindi hihigit sa isang biro kahit na nagawa niyang manalo sa kanya. Hindi ba ako karapat-dapat sa pagmamahal niya? Hindi karapat-dapat na alagaan siya. O nag-effort ako ng sobra-sobra na na-take for granted niya ako. Drive home, utos niya kay Ray. Hindi pa huli ang lahat, Pangulong Presgrave, para maabutin sila. Mula sa rearview mirror ay napansin ni Ray na kakapasok lang ni Anastasia sa kotse at kumpiyansa siyang mahaharang siya sa sandaling natapakan niya ang accelerator. Kabanata 313. Tara na. Naging solemn na ang tono ni Elliot dahil malinaw na isinasapuso niya iyon. Dahil doon, walang choice si Ray kundi sundin ang kanyang utos at umalis gamit ang isa pang labasan. Sa kabilang banda, dinala ni Alex sina Anastasia at Jared para makipagkita kay Francis kung saan naghapunan silang tatlo malapit sa kumpanya. Pagkatapos, bumalik siya kasama si Jared bandang 8:30 p.m. Pagkarating nila sa bahay, abala siya sa pagpapaligo sa kanyang anak at pag-check sa kanyang takdang aralin. Bago pa niya namalayan, 9:30 p.m. na pala, kung saan inihiga niya ang kanyang anak sa kama. Pagkatapos lang makatulog si Jared ay bumalik siya sa kwarto at humikab hanggang doon. Bago siya humiga sa kama, nag-scroll siya sa kanyang telepono at naalala ang missed call ni Elliot. Sa pagtingin sa screen, iniisip niya kung dapat ba niyang tanungin si Elliot kung bakit siya tinawagan nito. Gayunpaman, lagpas 10:00 na ng gabi. Kung magte-text siya sa kanya, maaabala niya ang kanyang pahinga. Well, tingnan natin kung ano ang mangyayari bukas, naisip niya. Bagong araw iyon kinaumagahan. Nagmadali si Anastasia sa kanyang pinagtatrabahuan matapos ihatid si Jared sa kanyang paaralan. Nasa opisina na siya mga 10 a.m. at binabasa ang lahat ng hindi pa niya nababasang email nang biglang pumasok si Grace na hindi man lang namalayan sa pinto. Anastasia. Inalalayan ni Grace ang sarili sa mesa gamit ang kanyang mga kamay, parang may narinig siyang nakakagulat. Anong nangyari? Tanong ni Anastasia habang nakakurap kay Grace. Si Miss Dora, na bago dito, nakatanggap ng bouquet of blue roses. Alam mo ba kung sino ang nagpadala nito sa kanya? Itinaas ni Anastasia ang kanyang tasa ng tsaa at nagtanong, na tila hindi interesado. Doon, inggit ang isinagot ni Grace. Narinig ko na galing ito kay President Presgrave. Nang marinig iyon ni Anastasia, halos mabulunan siya ng tsaa. Mabilis niya itong nilunok at nagpanggap na kalmado. Bueno, si Pangulong Presgrave ay laging nagbabantay sa mga bagong dating. Tinitigan siya ni Grace. Anastasia, hindi ka ba nagseselos? Ito ay isang tanong na nakita ni Anastasia na nakakatuwa. Bakit ako dapat? Itong sagot niya na ikinatigilan ni Grace. Bilang isang taong walang kaugnayan, bahagyang hindi siya nasisiyahan sa sitwasyon, kaya paanong walang maramdaman si Anastasia? Alam ni Anastasia ang pagkakakilanlan ni Aliona. Dahil anak siya ng malapit na kaibigan ng yumaong ama ni Elliot at ang unang araw niya sa kumpanya, normal lang para kay Elliot na magpadala sa kanya ng mga bulaklak. Sa ganoong pag-iisip sa kanyang isip, binuksan ni Anastasia ang kanyang hindi natapos na sketch at nais na italaga ang kanyang isip dito. Gayunpaman, sa pagtingin sa sketch sa kanyang harapan, pakiramdam niya ay blanko ang kanyang isip na walang inspirasyon. Wala siyang ideya kung saan magsisimula. Dahil dito, nagpasya siyang itabi muna ito pansamantala. Ayaw niyang ipilit ang sarili kapag hindi niya alam kung saan magsisimula. Kasunod nito, pumunta siya sa dessert bar para kumuha ng mga afters, alam niyang sikat na sikat ang bagong ipinakilalang dessert. Pagkaupo pa lang niya ay may narinig siyang boses na nanunuya sa kanya mula sa likuran niya. Mukhang may na-fall out of favor, ha? Si Alice iyon. Hawak niya ang kanyang tasa ng kape at nakatitig kay Anastasia sa mga matang iyon na walang magandang intensyon. Ayaw siyang aliwin ni Anastasia at ipinagpatuloy na lamang niya ang pagkain ng cake. Ang gayong pagkilos ay nagpapataas lamang ng kayabangan ni Alice. Anastasia, nabalitaan ko na may bagong target si President Presgrave ngayon. Huwag kang masyadong malungkot tungkol dito. Ganyan ang mga lalaki, iwawaksi nila ang nauna kapag nakahanap na sila ng bago. At nanatiling hindi pinapansin ni Anastasia. Sa pagharap sa ugali ni Anastasia, hindi nasiyahan si Alice dito at umalis kaagad pagkatapos.
Sa hapon, sumama si Anastasia para mananghalian kasama si Felicia sa Western Restaurant sa tapat ng kanilang pinagtatrabahuan kung saan pareho silang kumuha ng mesa sa tabi ng bintana. Hindi nagtagal pagkaupo nila, laking gulat ni Felicia nang makita ang mag-asawang naglalakad papasok sa restaurant. Pagkatapos noon ay agad niyang sinubukang ilihis ang atensyon ni Anastasia. Tingnan mo ang kotse sa labas, Anastasia. Sa tingin mo ba maganda? Tumingin siya sa direksyon na itinuturo ni Felicia at sumagot ng, kind of. Gusto ko ang kulay, ngunit ito ay higit sa kung ano ang aking kayang bayaran. Gayunpaman, sa sandaling ito, narinig nila ang isang malinaw na boses ng babae. Director Evans and Anastasia, pareho kayong nag-lunch dito. Nagkataon lang. Si Aliona iyon. Napalingon si Anastasia bilang tugon at nang makita niya si Elliot na nakatayo sa tabi ni Aliona sa restaurant, biglang kumirot ang puso niya. Sabay silang nagla-lunch. Enjoy your lunch. Nasa private room kami. Kumaway si Aliona kina Felicia at Anastasia bago sinasadyang tumalikod para kumatok sa yakap ni Elliot. Ah, ang ulo ko. Mag-ingat ka. Payo ni Elliot sa malalim at nag-aalalang boses habang idinagdag niya habang iniaabot ang mahahabang braso sa kanya, huwag kang maging pabaya. Pagkatapos, parehong nagtungo sina Elliot at Aliona sa pribadong silid sa harap ni Anastasia. Dahil dito, biglang napagtanto ni Anastasia ang dahilan kung bakit inilihis ni Felicia ang kanyang atensyon kanina. Nag-aalala ba siya na makita ko silang dalawa? Kabanata 314. Anastasia, hindi naman big deal. Ito ay ganap na normal para sa isang superior na kumain kasama ang kanyang subordinate. Sino ang nakakaalam na maaari silang maging mga kamag-anak? Sinubukan ni Felicia na aliwin siya. Nakangiting tugon ni Anastasia. Acting as if she wasn't affected, she answered, hindi sila kamag-anak. Ang tatay ni Aliona ay malapit na kaibigan ng ama ni Elliot. Ang nalilito na si Felicia ay walang ideya kung ano ang sasabihin. Kain na tayo. Habang kumakain, nagkunwari si Anastasia na ayos din siya. Sa katunayan, naniniwala siya na siya ay tunay na hindi apektado at hindi lamang nagpapanggap. Ito ay pinili ni Elliot na makipag-date sa sino mang gusto niya, ito ay wala sa aking negosyo. Medyo presang ang paparating na kompetisyon. May ideya ka ba? Oo, na-sketch ko na ang unang draft at ibibigay ko ito sa iyo pagkatapos ng ilang pagbabago. Iyan ay mahusay. Susubukan naming ilabas ang produkto bago ang palabas ng alahas. Umaasa ako na magagawa mong gumawa ng pangalan para sa iyong sarili sa pamamagitan nito. Gagawin ko ang aking makakaya. Ganoon din ang naramdaman ni Anastasia. Nais niyang makamit niya ang ilang tagumpay sa industriyang ito at makapag-ukit ng pangalan para sa kanyang sarili. Sa buong pagkain, siya ay patuloy na tumitingin sa pribadong silid na walang malay at nag-iisip ng mga bagay. Kung isasaalang-alang ang pagiging malandi ni Elliot at ang kagandahan ni Aliona, syempre ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya. Marahil ay pinaplano niya kung paano sasamantalahin si Aliona. Bilang isang taga-disenyo, mayroon siyang nakakagulat na mayamang imahinasyon at nagsimulang ilarawan si Elliot na idiniin si Aliona sa dingding, sinusubukang halikan siya. Ang imahe na kanyang inilarawan ay lubos na matingkad. Busog na ako. Walang ganang kumain si Anastasia at ilang kagat lang ang pagkain sa mesa. Babalik tayo ngayon. Napuno din ako. Gusto siyang ilayo ni Felicia sa restaurant na ito. Sa private room, masayang inalalayan ni Aliona ang kanyang baba habang nakapatong ang kamay sa mesa sa private room. Sobrang saya ko. Nangako ako sa iyong ama na aalagaan kita ng mabuti sa kumpanya. Salamat, Elliot. Aasa ako sa iyo sa hinaharap. Oh. Ikaw ba ang nagpadala sa akin ng mga bulaklak kaninang umaga? Isang tango ang tugon niya. Ito ay upang tanggapin ka bilang isang bagong empleyado sa aming kumpanya. Salamat, mahal ko ito. Sa kabila ng malapad nitong ngiti, nadismaya si Aliona sa kanyang puso. Wala ba siyang ibang kahulugan sa pagpapadala ng mga bulaklak? With that, she intentionally asked, nga pala, lahat ng tao sa kumpanya ay nagkakalat ng chismis tungkol sa amin. Sa tingin mo kailangan ko bang magpaliwanag sa kanila? Dapat kong makakaapekto ito sa iyong trabaho. Mukhang malalim ang iniisip ni Elliot habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ito nakakaapekto sa akin. Hindi ako nagpapaliwanag kung ganoon.
Nakangiti siya, nakaawang ang mga labi. Ang gayong hindi pagkakaunawaan ay ganap na nababagay sa kanya, at mas gusto niya ito. Nang tumawid si Anastasia sa kalsada pagkalabas ng restaurant, naliligaw ang kanyang pag-iisip at kinailangan siyang hawakan ni Felicia sa daanan. Nang makarating siya sa kanyang opisina, huminga siya ng malalim at umupo sa kanyang upuan. Ang tanging nasa isip niya ay si Elliot na walang ibang iniisip tungkol sa trabaho. Bakit ko ba siya iniisip? Sa sandaling ito, kumatok si Grace sa pinto at pumasok. In hushed tones, she said, si Pangulong Presgrave ay nagtanghalian kasama si Aliona kanina, Anastasia. Iniisip ng lahat na sila ay nakikipag-date. Ayos ka lang ba? Nang marinig iyon, napangisi si Anastasia sa kanyang puso. Well, ginagawa niyang halata sa lahat. Pinadalhan siya ng mga bulaklak at inihatid siya sa labas para sa tanghalian, hindi natatakot na malaman ng buong kumpanya. Ipinakikita na ba niya sa publiko ang kanyang interes kay Aliona? Huwag mo nang sabihin sa akin ang mga ganyang bagay. Hindi ako interesado. Umangat ang ulo ni Anastasia at pinaalalahanan si Grace. Dahil doon, pinunasan ni Grace ang kanyang pisngi at sumagot, okay, noted. Umalis na si Grace pagkatapos nun. Pagkatapos ay kinusat ni Anastasia ang kanyang mga kilay, sinusubukang iwaksi ang kanyang magulo na iniisip para makapag-focus siya sa kanyang trabaho. Mga 3 p.m., natanggap ni Anastasia ang tawag ni Felicia. May meeting tayo in 5 minutes. Sa kabilang banda, si Aliona ay humahanga sa mga rosas sa kanyang opisina, ang kanyang baba ay nakapatong sa kanyang kamay. Bagamat sinadya nilang tanggapin siya, iniisip niya kung iba ang ibig sabihin ng mga ito interesado si Elliot sa kanya. Hindi naman kasi niya tinanggihan ang imbitasyon niya para sa tanghalian kanina. Marahil ay na-overestimate ko kung gaano kahalaga sa kanya si Anastasia. Higit pa rito, siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Kaya, maaga o huli, siya ay magiging kanya. Sa opisina ng Pangulo. Kabanata 315. Si Elliot ay nakatitig sa screen ng computer habang ang kanyang mga iniisip ay gumagala. Naalala niya ang masayang ngiti ni Anastasia kay Alex noong nakaraang araw. With that, hindi niya sinadyang ipaliwanag dito ang tungkol sa regalo niyang bulaklak kay Aliona kaninang umaga pati na rin ang lunch niya kasama ito. Ginawa lang niya ang ginawa ni Anastasia dahil hindi nito binanggit ang pakikipagkita nila kay Alex noong nakaraang araw. Kailangan niyang iparamdam sa kanya na insecure siya minsan. Hindi rin nagkataon ang kanilang pagkikita sa restaurant ngayon. Siya ang nagutos kay Ray na hanapin kung nasaan siya. Matapos malaman na siya ay nanananghalian kasama si Felicia sa restaurant sa kabilang kalsada, si Aliona ay nagkataong imbitahan si Elliot para sa tanghalian, kaya naman tinanggap niya ito at iminungkahi ang parehong restaurant. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono sa opisina, at sinagot niya ito. Hello. Kumusta, Pangulong Presgrave? Nagkakaroon ng pagpupulong ang Department of Design. Gusto mo bang sumali? Tanong ni Felicia. Oo naman. Attend ako, he nonchalantly replied. Pagkababa niya ng telepono ay umikot ang tingin niya na parang may iniisip. Talagang interesado siyang malaman kung magseselo si Anastasia. Sa Department of Design, agad na tinawagan ni Felicia si Anastasia matapos ang kanilang pakikipag-usap kay Elliot. I'll be there in a while, Felicia. Umalangaw-ngaw ang boses ni Anastasia mula sa kabilang dulo ng tawag. Para lang ipaalala sa iyo, Anastasia, nadadalo rin sa pulong si President Presgrave. Nang marinig iyon, nanigas ang kanyang katawan. Sumasali din siya sa meeting. Ginagawa ba niya ito para kay Aliona at sinusubukan siyang akitin sa lahat ng posibleng paraan? Pagkatapos, huminga ng malalim si Anastasia at naglakad patungo sa conference room na may hawak na notebook. Umupo na si Aliona sa conference room. Nakuha niya ang atensyon ng lahat mula nang pumasok siya sa silid dahil mayroon na siyang bagong pagkakakilanlan, kay Elliot. Bagong manliligaw. Nang pumasok si Anastasia sa silid, ang mga tingin ng lahat ay napunta sa kanya, ang iba ay nakikiramay, ang iba ay nanunuya, at ang iba ay nagsasaya lamang sa kanyang kasawian. Siya, tulad ni Aliona, ay nagkaroon ng bagong pagkakakilanlan, siya ang kaawa-awang lumang apoy na iniwan ni Elliot. Dumiretso si Anastasia sa huling upuan at umupo. Alam niyang nakatingin ang lahat sa kanya, ibinaba niya ang kanyang ulo at nilero ang kanyang telepono.
Hindi mapigilan ni Alice na mapangiti. Bakit ka nakaupo sa likod, Anastasia? Sa sandaling ito, muling binuksan ang pinto at pumasok ang isang kahanga-hangang figure. Si Elliot ang papasok. Simple ngunit eleganteng nakasuot siya ng puting sando at pantalon. Naglalakad gamit ang kanyang mahahabang binti, naglabas siya ng napakagandang presensya kaya tumahimik ang buong conference room. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ni Aliona pagkatapos mag-survey sa kwarto. Kumarba ang sulok ng labi niya nang makita ito. Nakaupo si Anastasia sa likuran at itinaas ang kanyang ulo upang sumulyap bago mabilis na binawi ang kanyang tingin. Ang nakita lang niya ay ang kaakit-akit nitong side face habang sinasabi niya kay Felicia, "Let's start." Sinimulan ni Felicia ang agenda para sa pagpupulong ngayong araw matapos ang mahinang pag-ubo. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagrepaso sa ulat ng pag-aaral sa merkado ng kasalukuyang buwan, pagkatapos ay lumipat sa mga sikat na elemento sa pangunahing merkado. Sa kabuuan ng kanyang presentasyon, nanatiling tahimik si Elliot. Inilibot ng kanyang tingin ang silid bago pinaupo ang babaeng nakaupo sa huling upuan sa likuran niya. Nakayuko ang kanyang ulo, nakatago ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang mahahabang pilikmata, na para bang nakatingin sa isang painting. Pero hindi niya makita ang ekspresyon ng mukha nito. Nang maramdaman ang titig nito, nagkunwari siyang walang emosyon habang kinakagat ang takip ng panulat nang hindi tumitingin sa kanya. Nang maramdaman niya ang intensyon nito, umawang ang mga labi nito na tila nararamdaman ang hinanakit nito. Mahusay. Ito ang gusto ko. Bigyan natin ng malaking palakpakan si Anastasia. Ang kanyang mga dinisenyong produkto ay palaging pinakasikat. Nagsimulang pumalakpak si Felicia, sumunod ang ilang tunog ng pagpalakpak. Marami akong dapat matutunan kay Anastasia, nakangiting sabi ni Aliona. Kailangan niyang maging palakaibigan kay Anastasia, o hindi bababa sa tila ganoon, dahil kailangan niyang ipakita kay Elliot ang kanyang mabait at mapagbigay na panig. Si Alice naman ay napuno ng selos. Noon pa man ay ayaw niyang tanggapin na ang mga disenyo ni Anastasia ay mas mataas sa kanya. May idadagdag ka ba, President Presgrave? Nakangiting tanong ni Felicia kay Elliot. Hindi. Tapusin na natin ang pagpupulong ngayon. Aliona, pumunta ka sa opisina ko. Agad naman siyang umalis pagkatapos niyang magsalita. Kabanata 316. Dahil tinawag siya sa publiko, si Aliona ay nagpanggap na nahihiya at tumanggo. She then replied with a sweet smile, "Oo naman. Pupunta ako doon sa ilang sandali. Mapalad ka, Miss Dora. Maganda ang pakikitungo ni President Presgrave sa iyo," sabi ng isang babaeng designer kay Aliona. "Walang anuman sa pagitan namin ni Pangulong Presgrave. Please don't misunderstand," nakangiting sagot ni Aliona. Pagkatapos, naglakad siya palayo dala ang kanyang mga dokumento sa kanyang kamay. Kasabay nito ay nag-iimpake na rin si Anastasia ng kanyang mga gamit. Sa hindi malamang dahilan, hindi niya hinawakan ng mahigpit ang kanyang notebook at nahulog ito sa lupa. Oh, mukhang may nasaktan. Sinamantala ni Alice ang sitwasyon para kutsain si Anastasia dahil doon, hindi siya pinansin ni Anastasia at mahinahong kinuha ang kanyang notebook. Gayunpaman, walang intensyon si Alice na pakawalan si Anastasia ng ganoon kadali. Hindi ba isang kakilakilabot na pakiramdam ang inabandona, Anastasia? Ang iyong paghahari ay natapos na, at si Aliona ang pumalit sa iyo. Isang walang emosyong Anastasia ang umalis sa conference room sa gitna ng panunuya ni Alice, na-offend. Ako, imposible. Wala man lang namagitan sa kanya ni Elliot. Ilang beses pa lang silang naghalikan kung saan ilang beses na rin itong sinamantala. Hindi naging malaking bagay ang mga iyon. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang opisina, huminga siya ng malalim at nilayon na gamitin ang natitirang oras ng trabaho upang baguhin ang kanyang sketch. Gayunpaman, nang malapit na siyang magtrabaho, isang imahe ni Elliot at Aliona ang sumagi sa kanyang isipan. Naisip niya si Aliona sa opisina ni Elliot kasama ang lalaking ito na sabik na idiniin si Aliona sa mesa. "Umalis ka na." Tinapik ni Anastasia ang sarili niyang ulo, gustong itaboy ang mga magugulong kaisipang ito. "Anong nangyari sa akin? Matagal ko na sigurong nakasama ang lalaking ito kaya nagsimula akong magkaroon ng mga maruruming iniisip." Ang kanyang telepono sa opisina ay nagring sa sandaling ito at agad niya itong sinagot, "Hello. Pupunta ako sa iyong lugar para sa hapunan ngayong gabi. Ihanda mo na rin ang aking bahagi."
Umalangaw-ngaw ang malalim at nakakabighaning boses ni Elliot. Sa paanuman ay tila inalis niya ang kanyang galit mula sa hangin at walang pakialam na tumugon, ngayong gabi ay hindi ako magluluto. President Presgrave, please eat your dinner outside with Aliona. Bakit hindi ka nagluto? Nagtatakang tanong niya. Walang dahilan, Mata-Ray na sagot niya. Sige, mag-ingat sa pagmamaneho kapag sinusundo mo si Jared mamaya. Hindi ko kailangan ang iyong pag-aalala, matigas na tugon ni Anastasia, at tinapos niya kaagad ang pag-uusap. Sa opisina ng presidente, hindi napigil ang mapangiti ng lalaking katatapos lang ng tawag dahil alam niyang nagseselo si Anastasia. Well, she only has herself to blame for getting so close with Alex. Dahil nagalit siya kay Elliot, kailangan din niyang ibalik ang pabor. Kinagabihan, nakauwi na sina Anastasia at Jared. Bumili siya ng mga sausage sa daan at nagpa siya na gawin ang mga ito para sa hapunan. Nay, darating ba si Mr. Presgrave mamaya? Dapat ba tayong bumili ng higit pa? Naisip niya kaagad si Elliot nang makita ang mga sausage. Hindi siya darating, at hindi na siya darating sa hinaharap, sagot niya habang inihahanda ang mga sausage. Agad na nanlaki ang mga mata ni Jared nang magtanong, bakit? Kasi, busy siya. Pinalamanan lang niya ito ng dahilan. Hindi niya siguro masasabi sa anak na abala si Elliot sa pakikipag-date, di ba? Bagaman ito ay isang bagay na dapat malaman ni Jared sa madaling panahon, nagpa siya si Anastasia na itago ito sa kanya sa sandaling ito. Nagsisi siya na pinahintulutan siyang maging napakalapit kay Elliot noong una, dahil naging malapit na siya kay Elliot at umaasa rin siya para kay Elliot. Wala siyang ideya kung paano ilalabas ang kanyang anak sa relasyong ito. Nang matapos ang mga sausage, alam ni Jared na abala siya at naglalaro siya ng mag-isa. Noong mga madaling araw, kapag natutulog na si Jared, si Anastasia naman ay hindi inaantok. Ilang imahe ang patuloy na lumalabas sa kanyang isipan kabilang na ang paghalik sa kanya ni Elliot. Ang lahat ng ito ay parang mga langgam na walang tigil na kumakamot sa kanyang puso. Ang kanyang hininga, ang kanyang dominanteng lakas, ang kanyang possessive na titig, ang kanyang papalapit na mga labi. Dahil sa pagkabigo, gamulong ulit siya sa kama at sinubukan ang iba't ibang posisyon sa paghiga ngunit hindi pa rin siya makatulog. Naging matingkad sa kanyang isipan ang bawat nangingibabaw na halik ni Elliot, at habang iniisip niya ang mga ito, lalo siyang nagagalit. Sino siya para halikan siya ng maraming beses? Bakit hindi siya tumanggi sa kanya? Kabanata 317. Not to mention, all of these things ang mga gagawin din niya kay Aliona. Marahil ay dinala rin siya nito sa villa. Walang nakuhang pakinabang si Elliot sa kanya samantalang malinaw na hinangaan at niligawan siya ni Aliona. Magiging emosyonal at pisikal ba silang maaakit sa isa't isa sa unang pagkakataon? Pagkatapos ay ipinikit ni Anastasia ang kanyang mga mata, sinusubukang patahimikin ang kanyang isip. Ang pagkakaroon ng ganoong matingkad na imahinasyon ay hindi magandang bagay dahil mayroon na siyang lahat ng uri ng mga bagay na gagawin ni Elliot at Aliona sa kanyang isipan. At sa isip niya, parang ligaw na lobo ang lalaking ito, hindi nasiyahan sa gusto niya. Hindi niya alam kung gaano katagal bago siya tuluyang nakatulog dahil sa pagod. Gayunpaman, kahit sa kanyang panaginip, nakita niya sina Elliot at Aliona na kumikilos ng malapit sa bawat posibleng lokasyon na maiisip niya, sa opisina, sa kanyang villa, o sa hotel. Gayunpaman, hindi niya alam na nakakunot ang kanyang mga kilay sa buong panaginip niya. Sa wakas, tumunog ang alarm at agad niyang binuksan ang kanyang mga mata. Nanatiling maliwanag ang kanyang mga pangarap at ang huling naisip niya ay ang pagtanggap ng kanilang imbitasyon sa kasal. Habang hawak niya ang kanyang mukha, galit na galit si Anastasia. Bakit naging bangungot si Elliot na hindi niya maalis? Pagkatapos magtimpla ng kape ay agad niyang pinapunta si Jared sa paaralan bago nagmadaling pumunta sa kanyang kumpanya. Ilang minuto na lang ang layo mula sa kanyang premyo ng buong pagdalo, ngunit siya ay labis na tamad na ipaglaban ito. Sa huli, nahuli siya at natalo ang premyo pagkatapos. Nawalan ng pag-asa, pumasok siya sa kanyang opisina habang umiinom ng kanyang kape. Nakatanggap na naman ng bulaklak si Miss Dora. At isa itong malaking bouquet sa pagkakataong ito. Dapat galing kay President Presgrave. Walang duda. Bukod sa kanya, sino ang magiging ganito ka-generous?
Alam ng dalawang katulong na nag-uusap na malapit lang si Anastasia at nilakasan nila ang boses. Sobrang saya ni Miss Dora ngayon. Sino ang nakakaalam na maaaring siya ang magiging boss natin sa hinaharap? Oo, siguradong magiging siya. May bouquet nga ng bulaklak ang opisina ni Aliona, ngunit siya lang ang nakakaalam na hindi ito galing kay Elliot. Sa halip, ito ay mula kay Riley. Inakala ng lahat sa labas na ito ay mula kay Elliot at ayaw niyang linawin dahil minsan ay maaaring magkatotoo ang mga chismis kapag kumalat ito ng malawakan. Pagdating ni Anastasia sa kanyang opisina, ibinaba niya ang kanyang bag at tinawagan si Grace. Pakitimpla mo ako ng isang tasa ng kape. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang computer at determinadong tapusin ang kanyang trabaho. Hindi na niya hahayaang manggulo pa ang relasyon ni na Elliot at Aliona. Alas 10 ng umaga, tumunog ang kanyang telepono sa opisina. Hello, sino yan? Halika sa opisina ko. Isang malalim na boses ang narinig mula sa kabilang dulo ng tawag. Sino pa kaya ito maliban kay Elliot? Gayunpaman, ayaw siyang makita ni Anastasia. Pwede tayong mag-usap sa telepono, President Presgrave. Tungkol sa trabaho, agad niyang ibinaba ang tawag. Tumayo siya at umalis patungo sa opisina nito habang kagat-kagat ang ibabang labi, naaalalang amo pa rin niya ito. Nakatayo si Elliot sa harap ng floor-to-ceiling window sa opisina ng presidente. Nakasuot siya ng charcoal black suit na may itim na sando sa loob ngayon. Ang mahusay na pinasadyang suit ay naka-highlight sa kanyang kaakit-akit na baywang at malawak na mga balikat, na ginawa siyang mukhang sunod sa moda. Nang makita iyon, wala siyang choice kundi ang aminin na siya ang pinakagwapong lalaking nakasuot na nakita niya. Bakit mo ako hinahanap, President Presgrave? Diretsong tanong niya. Napansin ng matatalas na mata ni Elliot na namumutla siya ngayon at ang mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig na hindi siya nakatulog ng maayos. Dahil ba sa akin? Pagtataka niya. Sa sandaling ito, ang puso niya ay sumasakit para sa kanya. Wala kang isinumite na sketch ngayong buwan. Bakit ganun? Wala ka ba sa mood magtrabaho? Sinabi niya na gusto niyang makipag-usap tungkol sa trabaho, bagaman. Namutla ang mukha ni Anastasia nang marinig niya iyon at ipinaliwanag niya, I took on a few higher-end projects. Kaya naman, hindi ako masyadong nag-focus sa regulars. Ganun ba? Nang matapos siya sa kanyang sasabihin ay may kumatok sa pinto. Come in, aniya, malalim ang boses. Pagkatapos ay itinulak ni Felicia ang pinto at pumasok. Nagulat siya nang makita si Anastasia sa opisina. Bakit hindi ka papasok, Felicia? Tanong niya sabay pikit ng mata. Lumapit siya at nilapag ang jewelry box na hawak niya. President Presgrave, ito ang mga katugmang pulse heiress na hiniling mo. Kabanata 318. Tumanggo si Elliot. Ilagay mo na lang dito. Nag-aalalang tumingin si Felicia kay Anastasia na nakatitig sa jewelry box sa mesa. Nanunuya sa kanyang puso, inakala ni Anastasia na ang lalaking ito ay gumagawa ng sama-samang pagsisikap na ligawan si Aliona. Bumili pa siya ng matching bracelets ngayon. Kung wala na, babalik na ako sa trabaho ngayon, walang pakialam niyang sabi. Ayaw na niya rito ng isa pang segundo. Mag-iingat ka, Anastasia. Hindi ka maganda. Pagtingin niya mula sa likuran ay nag-aalala siya. Napakagaling ko, sagot niya nang hindi man lang lumingon, at hindi ko kailangan ang iyong alalahanin, Pangulong Presgrave. Inimbitahan niya lang siya para mapansin niya ang magkatugmang mga pulse heiress, isang layunin na natupad na ngayon. Nang makarating siya sa pinto ay napahinto siya at humarap sa lalaking nakaupo sa sofa. With a profound tone, she asked, nabalitaan ko na nakikipag-date ka kay Aliona, President Presgrave, totoo ba yon? Ang marinig ito mula sa kanyang sarili ay mas mahusay kaysa sa umasa sa mga alingawngaw. Sino nagsabi niyan? May ganyan ba? Bahagyang nakataas ang kilay, nagbigay ng sagot si Elliot na hindi umamin o tinatanggihan ang mga chismis. Tinusok nito ang puso ni Anastasia. Nang marinig niya ang pag-iwas nitong tugon, tumalikod siya at naglakad ng may determinasyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamao habang pinagmamasdan itong naglalakad palayo. Mukha talaga siyang haggard, masyado bang malayo ang mga kilos ko? Hindi siya bumalik sa kanyang opisina pagkatapos umalis sa opisina ng Pangulo. Sa halip, umalis siya sa atelier at nagpalipos ng ilang oras mag-isa sa katabing kafe dahil ang gulo ng kanyang iniisip.
Samantala, pumasok si Alice sa silid ni Anastasia na may hawak na tasa ng kape, sabik siyang makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Anastasia matapos itapon. Hindi niya inaasahan na walang laman ang silid at balak niyang umalis. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakakita siya ng ilang sketch sa mesa at isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Pagkatapos, sinuri niya ang mga sketch at natigilan siya sa mismong lugar. Sila ay talagang kamanghamanghang. Batay sa konsepto ng mabituing kalangitan, ang mga sketch ay katangi-tangi at pinong iginuhit, na parang mga likas na likha. Napuno ng matinding inggit ang kanyang puso. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at kinunan ng larawan ang mga sketch bago nagmamadaling ibinalik ang mga ito sa orihinal nilang lokasyon at umalis sa opisina ni Anastasia. Paglabas ni Alice, walang tao sa paligid at wala ring nakapansin sa presensya niya. Nakahinga siya ng maluwag, bumalik siya sa kanyang opisina. Habang nakaupo siya sa kanyang upuan at tinitingnan ang mga sketch, may masamang balak siya sa kanyang puso. Ipinapalagay niya na ang mga sketch ang ginagawa ni Anastasia para sa paparating na palabas sa alahas. Magiging kawili-wili ang mga bagay kung mahuling nangungopya si Anastasia, katwiran ni Alice. May naisip na siyang plano. Gamit ang kanyang telepono, nakipag-ugnayan siya sa isang taga-disenyo mula sa kakompetensya ng kumpanya na nagkataong naghahanda rin para sa parehong palabas ng alahas. Gusto niyang i-upload ng designer ang mga sketch sa unang pagkakataon at isave ang mga ito bilang source file dahil alam niya na para kay Anastasia, ang mga sketch ay ang mga unang draft lamang. Kapag nalaman ang issue sa plagiarism, ang oras na na-upload ang source file sa computer ang magiging salik ng pagpapasya. At ganoon din ang ginawa ng designer na nakontak ni Alice. Pagkatapos gumawa ng ilang maliliit na pagbabago, agad niyang ipinadala ito sa pabrika upang gawin ang tapos na produkto at maipakita sa exhibition counter bago magawa ni Anastasia ang anuman. Samantala, sa Department of Design, nagring ang telepono ni Aliona. Sinulyapan niya ang tumatawag at lumabas ng kanyang opisina bago niya inilipat ang kanyang telepono sa silent mode. Hindi niya sinasagot ang telepono hanggang sa makalabas siya ng atelier. "Kumusta, Ama? Paumanhin, hindi komportable para sa akin na sagutin ang iyong tawag kanina. Natanggap mo na ba ang mga bulaklak na ipinadala ko?" "Oo, pero Father, huwag mo nang ulitin kung sakaling mapansin ni Elliot. Hindi ito malaking bagay. Nais ko lang ipahayag ang aking pag-aalala." "Aliona, may progress na ba sa pagitan mo ni Elliot?" Masaya niyang kinurba ang sulok ng kanyang bibig bilang tugon. "Obvious naman. Naniniwala ako na attracted na siya sa akin. Matatapos ko ang misyon nang wala sa oras." "Nahadlangan ka ba ni Anastasia?" Isang pakiramdam ng pagmamataas ang sumilay sa kanyang mga mata. "Pare, hindi niya ako mapipigilan. Na-overestimate ko siya kanina." "Mabuti iyon, hanggat hindi siya nakakasagabal sa plano natin," sagot ni Riley sa kanyang malalim na boses. "Susunod ako sa plano at makukuha ko ang gusto natin sa lalong madaling panahon, Ama, ang matulog kay Elliot, mabuntis ang kanyang anak, at pilitin siyang pakasalan ako." Hindi makapaghintay si Aliona na patunayan ang kanyang pagiging kaakit-akit at kunin ang kredito bago si Riley. Kabanata 319. Si Riley ay parang ama sa kanya sa puso ni Aliona. "Good girl. Hindi kita inalagaan ng walang kabuluhan. Well, hihintayin ko ang iyong magandang balita." Maganda rin ang mood niya dahil may tiwala siya sa kanyang magandang jowa. "Huwag kang mag-alala, Ama. You don't have to be concerned about me," confident na sagot ni Aliona. Sa opisina, nagpa siya si Anastasia na ilibing ang sarili sa trabaho. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na kulang sa inspirasyon pagkatapos lamang ng ilang paghampas sa papel. At that very moment, tumunog ang cellphone niya. "Hello," sabi niya sabay kuha ng phone. "Anastasia, may welcome party ang company namin bukas ng gabi. Available ka ba?" tanong ni Felicia sa telepono. "Ito ba ang welcome party ni Aliona?" tanong ni Anastasia habang nakakunot ang noo. "Oo." Pumayag si President Presgrave na idaos din ang party. "Iniisip ko na baka kailangan mong bantayan si Jared. Kaya kung wala kang oras." Sa ilang kadahilanan, umasa si Felicia na tatanggihan ni Anastasia na dumalo sa party. Gayunpaman, gustong makita ni Anastasia kung paano ipinakita nina Aliona at Elliot ang kanilang relasyon, kaya mabilis niyang sinagot,
malaya na ako, sasali ako. Anastasia, ito ay isang grupo ng mga tao na nasa sabik at madaldal. Hindi mo na talaga kailangang sumali. Ayaw ni Felicia na masaktan si Anastasia dahil magkakaroon ng maraming interaksyon sa pagitan nina Elliot at Aliona. Naunawaan ni Anastasia na nag-iisip si Felicia. Pero bakit ko sila iiwasan? Hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot sa anumang bagay. Felicia, available ako. Pupunta ako dyan. Ayaw niyang palampasin ang welcome party na ito. Matapos ibaba ang telepono, tiningnan ni Anastasia ang orasan at napagtantong 4:30 PM na oras na para sunduin ang kanyang anak. Bago siya umalis ay sinulyapan niya ang landline na telepono, na para bang may inaasahan siyang mangyayari, ngunit mabilis niya itong iniwas at nagpatuloy na umalis. Sa sandaling kinuha ni Anastasia si Jared, siya ay nabigo. Bakit hindi sumama si Mr. Presgrave, Mommy? Tanong niya. Sa kanyang mga salita, naging mapait ang kanyang puso. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Jared na hindi na darating ang kanyang Mr. Presgrave para sunduin siya. Mr. Sobrang busy ni Presgrave lately, kaya baka hindi mo siya makita ng ilang sandali, pang-aaliw niya kay Jared habang lumingon sa kanya at ngumiti. Dumating ako para sunduin ka sa oras ngayon. Saan mo gustong pumunta? Sasamahan kita. Gusto kong pumunta sa playground, sagot ni Jared. Okay, playground ito, sinabi ni Anastasia dahil nagpasya siyang gumugol ng ilang oras na may kalidad kasama si Jared ngayong gabi. Sa wakas ay umuwi si Anastasia kasama si Jared, na pagod sa paglalaro, bandang 9 PM. Naligo ang maliit na bata at kaagad na nakatulog, pagkatapos ay oras na para bumalik si Anastasia sa trabaho pagkatapos patulugin ang kanyang anak. Umupo siya sa harap ng bintana na may hawak na tasa ng tsaa. Ang kanyang isip ay karaniwang malinaw sa oras na ito at inspirasyon ay madaling dumating sa kanya, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang isip ay inookupahan ng isang malakas at dominanteng figure. Si Elliot na naman. Hindi nakaimik si Anastasia. Tumitig siya sa langit at pilit na kinatok ang ulo. Bakit ko ba siya iniisip? Magpakita ng lakas ng loob, Anastasia. Hindi na dapat pag-isipan ang ganitong klaseng lalaki, sabi niya sa sarili. Inikat niya ang kanyang ulo at balak niyang bumangon, ngunit ang kanyang tingin ay napunta sa dingding sa tabi ng pinto. Sa huling pagkakataon, idiniin siya ni Elliot sa dingding at pilit na hinalikan. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan ang kama kung saan siya pinagdaanan nito. Elliot, **starred ka. Kung mami-miss kita ulit, tulala na ako, she cursed as she clenched her fists and gritted her teeth. Si Elliot ay isang scumbag at nakikiramay nga siya kay Aliona dahil walang ideya si Aliona kung gaano kawalandiya ang lalaking ito. Para kay Elliot, ang puwersahang paghalik sa isang tao ay kasing swal ng pagkain ng isang piraso ng cake. Nakahiga sa kama, inisip ni Anastasia ang tungkol sa piging ng kaarawan ni Harriet at ang pagmamahalang ibinigay sa kanya ni Elliot sa kagubatan ng kawayan sa lugar ni Harriet. Ang kanyang halik, ang kanyang mga mata, at ang kanyang matatamis na salita. Ito ba ay isang gawa lamang sa kanyang bahagi? Sinabi rin niya na sa mata ng isang manliligaw, kahit mukha siyang baboy, siya ang magiging pinakamagandang baboy sa kanyang paningin. Kung tama ang pagkakaalala ni Anastasia, nabanggit niya ito ilang araw lang ang nakalipas. Gayunpaman, umibig na siya sa iba sa isang kisap mata. Hindi ako dapat maniwala sa sinasabi ng isang lalaki. Naalala pa niyang sinabi ni Elliot na gusto siyang suhulan. At nabanggit din niya na siya lang ang gusto niya. Noon, sa tuwing kinakausap siya ni Elliot, tinatanggap niya ang mga ito bilang isang hanging lumilipas, ngunit sa sandaling ito, ang bawat salita na sinabi nito ay umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Nang halikan siya nito, inisip ni Anastasia na totoong may gusto sa kanya ang lalaking ito, kaya naman nagpakahirap siya para lang maunahan siya. Ilusyon lang ba ang lahat ng ito? Marahil ay nag-overthink ako sa mga bagay-bagay. Kabanata 320. Ramdam na ramdam ni Anastasia ang paghigpit ng tibok ng kanyang puso sa dilim. Pagkatapos, may mainit na bagay na lumalangoy sa kanyang mga mata kung saan ang mga luha ay bumubuhos ng hindi mapigilan sa susunod na segundo. Bago pa siya makapag-react, biglang tumulo ang mga luha niya at napaluhod, nakatitig sa watermark sa kanyang kulay abong pajama, natigilan siya ng ilang segundo. Bakit? I never cared about him, but why am I crying for of this **street**road?
Gayunpaman, nang napagtanto niya na sa sandaling nagsimula ang mga luha, walang tigil ito. Ang kanyang isip ay nalulula sa mga salita ni Elliot at sa kanyang mga halik, the moments when her heart throbbed and her face blushed because of him. Elliot, B***starred ka. Wala pa akong nakitang mas masahol pa sa iyo. Ikaw ang pinakamasamang B***starred kailanman. Kumuha ng tisyo si Anastasia at marahas na pinunasan ang kanyang mga luha. Ayaw niyang lumuha man lang para sa kanya, pero parang may sariling isip ang mga luha niya. Sa oras na sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan, ang lahat ng mga tisyo ay nawala. Kaya naman, kinagat niya ang labi niya dahil sa inis. Tingnan mo ako ngayon, para akong winger. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang gawing ibang tao ako? Walang tigil siyang umiyak ng gabing iyon hanggang sa tuluyang nakatulog sa hating gabi. Ang sumunod na araw ay Sabado. Matapos maghanda ng almusal si Anastasia para sa kanyang anak, nakipag-ugnayan siya sa kanyang ama at tinanong si Francis kung papayag ba siyang alagaan si Jared para sa gabi dahil kailangan niyang dumalo sa isang salo-salo sa hapunan, kung saan siya ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Habang naghahanda ng almusal si Anastasia, nagpasya siyang dalhin si Jared sa Oceanarium mamaya sa araw na iyon. Kaya niyang kalimutan ang lahat sa tuwing kasama niya ang kanyang anak. Samantala, naghahanda si Aliona sa kanyang apartment. Dahil ngayong gabi ay welcome party ng kumpanya para sa kanya, kailangan niyang magmukhang maganda. Ang kanyang custom-made evening gown ay dumating sa umaga at kasama ang pahiwatig ng sensuality, ang silver white evening gown ay katangi-tangi at kaakit-akit. Ngayong gabi, may ibang layunin siya maliban sa pagganda. Ang ganitong okasyon ay ang mainam na pagkakataon para sa kanya at ni Elliot na isulong pa ang kanilang relasyon. Dahil dito, balak niyang maglasing mamaya at hayaang iuwi siya nito. Nang ipikit ni Aliona ang kanyang mga mata at maisip ang kanyang nakamamanghang mukha, isang kilati ang kumalat sa kanyang katawan. Mula pagkabata, siya ay mahigpit na dinidisiplina ng kanyang podfather kaya siya ay dalaga pa. Nadama ni Aliona na mapalad na ang kanyang unang pagkakataon ay maaaring italaga sa isang lalaking tulad ni Elliot. Kahit na ang mga iskandalo ng kumpanya ay peke, gagawin niya ito ng maaga o huli. 4 PM nang umuwi sina Anastasia at Jared mula sa kanilang paglalakbay sa Oceanarium. Dumating na si Francis at hinihintay si Jared na may dalang mga laruan, merienda at prutas. Lolo, pagkapasok ni Jared sa pinto, tumakbo siya sa mga bisig ni Francis at kumilos ng may pagkakoketesh. My little pumpkin, bulong ni Francis habang nakayakap kay Jared. Para bang niyayakap niya ang pag-asa ng hinaharap, ang pagmamahal na mayroon siya kay Jared ay umagos mula sa mga mata at puso ni Francis. Dad, ipaubaya ko na sa iyo si Jared. Baka gabi na ako nakauwi, sabi ni Anastasia sa ama. Huwag kang mag-alala, nakuha ko ito. Mananatili ako sa bahay kasama si Jared at hindi tayo pupunta kahit saan. Ayaw nang maulit ni Francis ang nakaraang insidente dahil nagkaroon siya ng trauma dahil dito. Hindi nagtagal pagkatapos niyang bumalik sa kanyang silid, nakatanggap si Anastasia ng tawag mula kay Felicia. Naka-schedule ang party sa 6 PM at ang venue ay isang marangyang restaurant sa downtown, naganap na nakalaan para sa welcome party ni Aliona. Anastasia, magbihis ka ng maganda, paalala ni Felicia kay Anastasia bago ibinaba ang telepono na para bang may mailigtas si Anastasia ngayong gabi sa pamamagitan ng pagsusuot ng magandang bagay. Hindi, kahit na magsuot ako ng maganda, para lang sa kasiyahan ko at walang kinalaman sa iba. Ano ang gagawin ko sa isang nakamamanghang damit? Para manalo sa puso ni Elliot. Nakaupo sa harap ng dressing table, maingat na pinagmasdan ni Anastasia ang kanyang mukha. Siya ang rurok ng babaeng kagandahan sa edad na 24, ang kanyang mukha ay puno ng collagen at siya ay may malambot na mapupulang labi na may tinte itim na malasotla na buhok. She was stunning kahit walang makeup, maliban sa medyo namamaga niyang eyebags. Pagkatapos ng 10 minuto ng masusing paglalagay ng makeup, ang batang babae sa salamin ay naging isang ethereal beauty mula sa perpektong light blush, kulot na buhok at malarosas na labi. Sa huli, tinapos ni Anastasia ang hitsura gamit ang isang pares ng mga hikaw na perpektong pinuri ang kanyang matamis na hugis itlog na mukha.